Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon! Malapit ng Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati, at ang namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin niyo rito ang mga yan. Huwag niyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, "Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Gibain niyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan, kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Nang pista ng Paskwa, nasa Jerusalem si Jesus. Marami ang sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga kababalaghang ginawa niya. Subalit hindi nagtiwala sa kanila si Jesus, sapagkat kilala niya silang lahat. Hindi na kailangang may magsalita pa sa kanya tungkol sa kanino man, sapagkat talastas niya ang kalooban ng lahat ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga Katola Kids! Ngayon po ay ang 3 linggo ng Kwaresma. Ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng paghahanda para sa dakilang misteryo ng ating kaligtasan. Ipinapaalala sa atin ngayong panahong ito ay tayo nawa ay patuloy na kilalanin siya sa ating buhay. Pinapaalala sa atin na si Jesucristo ang pinakabanal na templo ng Diyos. Ang kabanalan di lamang ng lahat ng dalanginan, kundi ng bawat tao rin, lalo na ang mga binyagan. Mga templo tayo ng Diyos sapagkat itinatak niya sa atin ang kanyang banal na larawan nang tayo'y kanyang nilikha. At itinalaga tayo para sa kanyang paglilingkod nang tayo'y binyagan. Hilingin natin sa Diyos na tayo nawa ay patuloy na maging tapat sa Kanya, katulad ng pagiging matapat niya sa atin sa pagsunod sa Kanyang utos, lalong-lalo na ang atas ng pagmamahal. Naway makita rin natin ang templo bilang simbahan na banal sa pagpapanatili ng kasagraduhan ng bawat parokya at ganun din sa paggalang sa buhay at dignidad ng bawat tao, lalong-lalo sa patuloy ng paggawa ng kabutihan sa kanila.